Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at maraming salamat po muli sa inyong walang sawang pagtutok sa ating channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay itong nag-iinit na mga tagpo dyan sa West Philippine Sea. Alam nyo naman siguro kung anong nangyari dyan nung isang araw na pambubuli na naman ng China sa mga barko ng Pilipinas. Pambubuli na nauwi din naman sa mabilis na karma sa kanila. Kasi nga nagbanggaan yung kanilang sariling mga barko, kakahabol sa ating mga Coast Guard. Pero alam nyo ba mga kababayan na hindi pa po nakontento ang China dun sa pambubuli sa mga barko ng Pilipinas na nangyaring yon. Umabot po yung pambubuli nila sa himpapawid mga kababayan. Yes, hindi lang po sa dagat nangyari yung mga pambubuli. Nagkaroon din po ng pambubuli sa himpapawid. Dahil hindi na lang po yung mga barko ng Philippine Coast Guard ang hinahabol nila, kundi pati yung mga sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas mga kababayan. At dahil po dyan, hindi na po nag-aksaya ng panahon ang Amerika. To the rescue na po ang US sa Pilipinas. Nagpadala po ng 2 barko, pandigma ang Amerika, dyan sa West Philippine Sea dahil nga dito sa tumitinding tensyon. So yan po ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Diyan lang po kayo dahil susunod na po ang ating mga balita. Nagsimula nga po ang lahat sa isang matulin at tensyonadong habulan sa gitna ng mga alon ng West Philippine Sea. Isang Chinese destroyer na kulay abo ang walang tigil na humabol po sa mga barkong pag-aari ng Philippine Coast Guard noong isang araw. At ang plano nga po ay banggain itong maliit na barko na alam naman nilang walang kalaban-laban sa kanila. Kung titingnan po ninyo yung comparison ng barko ng China at ng Pilipinas, especially itong hinahabol nila, napakaliit lang po ito. So obvious naman na mayroong nangyayaring bullying, tama? Biruin nyo, 2 naglalakihang barko, hinahabol yung maliit na barko. Pero alam nyo ba na imbes na makapanakit ng mga Pilipino itong mga dambuhalang barko ng China, sila mismo ang nagpahamak o napahamak dahil sa kanilang kalokohan. Nagbanggaan po itong gray ship ng Chinese Navy at itong Chinese Coast Guard ship na naging dahilan nga po kung bakit nawasak ng ganyan itong barkong ito. Ayan, nakikita ninyo, no? Wasak ang nguso. Mas maganda siguro kung yung nguso na lang ni Xi Jinping ang nawasak para matapos na tong mga pambubuli nila sa Pilipinas. At marami nga pong nagsabi na karma nga po yan. Pero pagkatapos nito mga kababayan, hindi pa rin nagpatinag ang China. Sa himpapawid naman po, hinabol ng isang Chinese jet fighter ang isang eroplanong pag-aari ng Pilipinas. Ito mga kababayan, panoorin ninyo, no? So bukod po sa mga staff ng Coast Guard, may mga journalist na sakay itong Philippine aircraft na ito at sila nga po yung kumuha ng footage nitong Chinese aircraft na humahabol sa kanila. At habang nangyayari yan mga kababayan, meron naman pong 2 barkong pandigma na naglalayag naman sa dagat habang nangyayari ang chasing dyan sa himpapawid, ano? So nung napansin ng mga Filipino crews itong pagsunod ng Chinese jet fighter, nagradyo na po ang Coast Guard para paalisin nga itong mga inchik na ito. At ayon nga po sa report, almost 20 minutes hindi po sila tinantanan nitong Chinese jet fighter na ito. Kasi kailangan nilang lumayo Delikado kasi yung mga ganyang pagkakataon mga kababayan. Pwede pong mag-provoke yan or mag-create ng provocation at pwede na pong pagsimulan ng gulo yan pag hindi tumigil itong China ng ganyang mga pagkilos. So dahil nga po sa tuloy-tuloy na pambubuli ng China dito sa Pilipinas, both sa sea at saka sa air, doon na po umentra ang US mga kababayan. Nagpakawala na po ang Amerika ng 2 barkong pandigma dyan sa West Philippine Sea, yung USS Higgins at USS Cincinnati. Dyan nga po sa mga tubig na sakop ng Pilipinas. Ito po yung kauna-unahang beses na nag-operate ang mga barkong pandigma ng US sa ganitong sitwasyon sa loob po ng 6 na taon. Dahil nga po dito sa pambubuli ng bansang China sa hindi naman nila teritoryo. So ang lakas ng loob mga kababayan. Saan ka nakakita
nambubuli ka sa hindi mo naman teritoryo. Aba, China lang ang nakakagawa nun. Tingin kasi ng China, napakalakas nila. Pero ang totoo, mga palpak din naman yung crew ng kanilang Navy. Biruin nyo, ang gaganda ng mga kagamitan nila, pero sila pa yung nagbanggaan. Ang hinahabol lang nila is isang bulinggit na barko, pero sila pa yung nasira. Oh, 'di ba? Yan ba yung ipinagmamalaki ng China na malakas na Chinese Navy, na malakas na hukbong pandagat sa mundo? Palpak, nakakahiya, 'di ba? Kaya nga hindi inilalabas ng China yung buong video especially yung banggaan kasi kahihiyan 'yan, hindi lang sa buong mundo kundi mismong sa kanilang mga kababayang Chino. At alam nyo ba kung anong sinabi ng China nung dumating nga itong dalawang barkong pandigma ng US? Ang sabi ng China, nagtagumpay nga daw po sila na palayasin ang mga barkong pandigma ng Amerika dyan sa West Philippine Sea. At inakusahan nila ang US na gumagawa ng illegal. Ang sabi nila dito, the USS Higgins illegally entered China's territorial waters off Wangyan Island without the approval of the Chinese government. Yung Wangyan Island, yun yung Chinese name ng Scarborough Shoal. So, pati ang US, inakusahan nila na illegal na pumapasok sa kanilang inaangking teritoryo na hindi naman talaga kanila nang wala daw approval ang Chinese government. Pero teka, sino bang pumapasok sa hindi naman niya teritoryo? 'Di ba? Kung makasita naman sila sa US samantalang sila nga tong wala sa teritoryo nila. Pambihira din talaga tong China, no? Pero syempre sumagot naman ng US. Ang sabi ng US, China's statement about this mission is false. The United States is defending the right to fly, sail, and operate wherever international law allows. Wala naman po kasing international law or international tribunal na pumayag o nag-confirm na itong lugar na ito sa China. Sila lang naman ang nag-aangkin yan Pero sa batas ng mundo, sa international law, or sa any document ng mundo na kinikilala ng maraming mga bansa, hindi pag-aari ng China yan. Kaya itong paglabas ng dalawang warship ng US, ginawa talaga yan para patunayan sa mga Chino na, wala kayong karapatang pagbawalan kami. Malaya ang kahit sinong barko na dumaan dito sa lugar na to. Walang merong may-ari nito. Kung meron mang may-ari nito, pasok ito sa EEZ ng Pilipinas. Yun ang ibig sabihin ng Amerika dyan. So hanggang sa nagpalitan nga po ng radyo itong dalawang barkong pandigma ng US at Amerika at nadinig po yan ng Philippine Coast Guard yung kanilang palitan At again, ipinagyayabang po ng China na napaalis daw nila itong mga US warships na ito. Pero hindi po yun totoo. Alam nyo, ang China puro lang naman yan propaganda pero ang totoo meron kasi silang sariling version ng istorya mga kababayan. At ang katunayan na mahilig ngang gumawa ng kwento at gumawa ng sariling version itong China, alam nyo ba na may ipinablish ang China sa internet na version daw ng tunay na nangyari, na magpapatunay daw na ang Pilipinas ang may kasalanan at hindi sila. At batay daw dito sa ebidensyang inilabas ng China, dapat daw magbayad ang Pilipinas ng danyo sa China. Yes, ang sabi po ng China, Pilipinas daw po ang may kasalanan sa insidenteng ito at dapat silang magbayad. Sa 26-second video expose ng Chinese state media na Global Times, makikita ang China Coast Guard Vessel 3104 at BRP Suluan ng Philippine Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal. Kuha raw ito nitong August 11. Ipinapakita umano rito ang anilay dangerous maneuvers ng barko ng Pilipinas. Gaya ng ilang beses na pagtawid ng BRP Suluan sa harapan ng CCG vessel. Ito'y sa kabila raw ng paulit-ulit na babala sa barko ng Pilipinas na pumasok sa Scarborough Shoal nang walang pahintulot mula sa Beijing. Bukod dyan, mabilis din ang takbo ng PCG vessel sa close quarter maneuver nito na lubhang mapanganib umano. Kuha ang video bago mauwi sa salpukan ang paghabol ng Navy at Coast Guard vessels ng China sa barko ng Pilipinas. Nakita nyo mga kababayan? Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo noon at paulit-ulit kong sinasabi, magkakaroon talaga ng sariling version ang China sa nangyari. Ngayon, lumalabas na ang Pilipinas pa ngayon ng may kasalanan. Ahara-hara daw ang barko ng Pilipinas sa dinadaanan ng Chinese Coast Guard. Kaya ngayon, sabi ng Chinese expert, dapat daw pagbayarin ang Pilipinas sa nasirang barko ng China. Ito sabi ng China mga kababayan dito sa isang website na ginawa ng China.
Ang sabi dito, exclusive video clips expose Philippine ships dangerous maneuvers during August 11 Wangyan Dao intrusion. Therefore, the full responsibility for the resulting damage lies with the Philippine side. So, Pilipinas daw ang responsable, and all losses should be entirely borne by the Philippine vessel that provoked and caused the incident at sea. China has every reason and the full right to take all necessary countermeasures, including demands for compensation. Antindi ng China. Ang kaso, sa palagay nyo ba, papanigan to ng International Court? Kasi, syempre, pareho namang may ebidensya ang Pilipinas at ang China eh. Yun nga lang, yung ebidensya ng China, kakarampot. Sa palagay nyo, pag dinala to sa korte, papanigan to ng International Court, baka pagtawanan lang to. Una, hindi naman kumpleto yung video. Hindi nga nila ipinakita yung mismong banggaan eh. Diba? Pangalawa, kulang yung video. Hindi ipinakita sa video yung posisyon ng dalawang barko. Yung gray ship at itong Chinese Coast Guard ship, dapat nandyan yan. Dalawang barko kasi yan eh. So, bakit isang barko lang yung pinapakita dito sa video ng China? So, ang China talaga, mga kababayan, puro kabalbalan ang pinaggagawa. Hindi papasa tong ebidensyang to sa International Court kung ang paghahambingin mo is yung Pilipinas at China videos. Kapag tiningnan mo ang video ng Pilipinas tungkol dun sa nangyaring banggaan, di hamak naman na mas maraming anggulong kuha ang Pilipinas. Mas maraming ebidensya. Ang China, ito lang. Tsaka paano mangyayari yun, mga kababayan? Ang liit ng barko ng Coast Guard ng Pilipinas kumpara mo sa Chinese Coast Guard. Ano yun? Yung maliit na barko pa ang manghahara sa higanting barko? Kalokohan yun. Alam nyo, napakasinungaling na bansa talaga nitong China. Sa totoo lang, mga kababayan, hindi ko naman nilalahat ng mga Chino, pero yung kanilang gobyerno napakasinungaling. Ang totoo, sila pa nga itong dapat magbayad sa Pilipinas eh. Kung matatandaan ninyo, di ba? Yung nangyaring standoff sa Ayungin Shoal, yung mga sinira nilang gamit ng Philippine Coast Guard way back June 17 last year, yung mga pinagsisira nila, na kung naaalala ninyo yung nangyari sa Ayungin Shoal, i-play nga natin yung video. Ayan yung standoff na yan, that's June 17, 2024. Hindi pa po nila nababayaran yung mga sinira nila dyan. Sila po ang may utang sa Pilipinas. Kung matatandaan ninyo, maliban dyan sa mga gamit na pinagsisisira nila, pinagkukuha rin nila yung mga baril ng mga Coast Guard natin. Illegal nilang kinumpiska yun. At meron pang naputulan ng daliri, di ba? Pinagamot ba nila yon? Hindi. Kaya ang sabi ni Senator J.V. Ejercito dun sa paninigal ng China, sabi niya, manigas kayo, sabi ni Senator Ejercito. Ito, pakinggan nyo. Manigas kayo. Yan ang sagot ni Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito sa pahayag ng isang Chinese maritime expert na dapat bayaran daw ng Pilipinas ang nasirang barko ng Chinese Coast Guard na bumangga sa kanila ring PLA Navy ship. Bakit natin babayaran? Sila nagbanggaan eh. Ano sila? Sila nagbanggaan. That's their fault. Wala tayong kasalanan dun. Kalokohan nila. Kasi naniniwala sila sa sarili lang kasinungalingan eh. Kaya it's really difficult to deal with them. Yun nga, una, yung Middle Kingdom mentality nila, tapos of course yung ng Communist Party. Tama, manigas kayo. Kayo pa nga itong may utang na hindi nagbabayad eh. May ninakaw pa silang mga property ng Coast Guard, tapos sila pa itong may ganang maningil sa damage na sila din ang mga may gawa kung bakit nagbanggaan yung kanilang mga barko, di ba? Kaya wala tayong obligasyon na magbayad sa kanila. Sila ang may utang pa sa atin dahil sa mga sinira nila at sa mga ninakaw nilang mga kagamitan. So kasunod po niyan ay nanawagan na rin po ang US Embassy sa Manila na i-de-escalate o i-de-escalate itong gulo na ito na sunod-sunod na nga pong nangyari sa loob ng 3 araw, mga kababayan. At hindi po talaga pwede na pabayaang mapunta sa kamay ng China yung West Philippine Sea, yung mga dagat dyan. Kasi kita nyo, ganyan na nga yung nangyari. Kapag hindi natin pinigilan ang China sa pag-angkin dyan sa mga dagat na yan, lahat ng dadaan dyan hahabulin ng China. Dumaan ang Pilipinas, hinabol nila. Dumaan yung 2 barko ng US, hinabol daw nila. So kapag tuluyan nilang inangkin yan, isasara na nila yan para wala nang makadaan. Alam nyo ba, 60% ng kalakal sa Southeast Asia dyan dumadaan?
So anong mangyayari kung aangkinin niya ng China? So isasara yung lugar na yan at talagang magkakaroon ng hirap sa pagpasok ng mga kalakal dito sa Southeast Asia. At sigurado marami pong bansa ang hindi papayag na gawin niya ng China, mga kababayan. Sa katunayan, nagpadala na po ng sulat ang Japan, Denmark at European Union na kinukundi nila itong ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. Kinundi na din po ng US, Australia, New Zealand, United Kingdom at Canada ang China dahil sa banggaan na nangyari po nung isang araw. Ang sabi po ng embahada ng US dito sa Pilipinas, PRC vessels collided into each other Aug 11 while conducting dangerous maneuvers near Scarborough Reef. We condemn this latest reckless action by China directed against Philippine vessel BRP Suluan and commend Coast Guard for their professionalism and their offer render assistance. at alam nyo ba mga kababayan na dahil nga po dyan sa mga nangyayari, napagkasunduan po ng Pilipinas at ng US na magdadagdag pa po ang Amerika ng mga missile defense sa Pilipinas para lalo po tayong palakasin laban sa China na nagbabanta po ngayon ng mas agresibong kilos dahil nga dun sa kanilang pagkapahiya. Samantala, ayon sa isang ulat, posibleng magdagdag ang Amerika ng missile launcher sa Pilipinas para pigilan ang tensyon sa West Philippine Sea. Habang ang Taiwan naman nagpasalamat sa suporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa kapayapaan sa Taiwan Strait. At eto pa mga kababayan, tingnan nyo galit na galit ang China nung lumapit ang mga Pilipino sa Scarborough Shoal na hindi naman kanila. Pero kahapon, nung isang araw, yung Coast Guard ng China nagpunta sa Zambales. Ito, tingnan nyo mga kababayan yung kalokohan ng China. Pinadala naman ng BRP Cape San Agustin ng PCG para bantayan at itaboy ang isang barko ng China Coast Guard na may bow number 3306. Huli itong namataan 58 nautical miles mula sa Capones Point, Zambales. At hindi lang yan, may mga barkong Chino daw na pumasok or nagpunta malapit sa Manila Bay. Nasakop pa rin ang EEZ ng Pilipinas. Sa layong 24 nautical miles mula sa bunganga ng Manila Bay, huling namataan bandang alas 8 kaninang umaga ang isang China Coast Guard vessel. Ayon yan sa Sea Line, isang maritime transparency group na nagmo-monitor sa West Philippine Sea. Tila nakabantay ang CCG na may bow number 3306 para salubungin ang BRP Cape San Agustin ng Philippine Coast Guard na patungo sa direksyon ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Nakita nyo mga kababayan, meron daw barkong Chino na nakaabang sa bunganga ng Manila Bay. Binabantayan yung paglabas ng isa pang barkong Pilipino. Kumbaga alam nyo yung parang gangster na nakaabang sa labas ng eskwelahan para bantayan o abangan yung paglabas ng isang estudyante. So, ganyan kawalang ya itong mga barko ng China. Hindi ko alam kung alam ba to ng mismong gobyerno ng China o talagang sila lang sa Chinese Coast Guard ang gumagawa nito. Kasi biruin mo, nakaabang sila dyan sa bunganga ng Manila Bay para harangin yung paglabas ng barko ng Pilipinas. Tsaka teritoryo pa rin ng Pilipinas yan, ba't sila nandyan, di ba? So, I think hanggang dito na lang po yung ating mga update tungkol dito sa balitang ito dyan sa West Philippine Sea. As a response po sa request ng ating commentator, kasi may mga nagko-comment kung meron daw bang update tungkol sa West Philippine Sea. So, ito na po yun. At kung nagustuhan po ninyo yung aming mga balita, ay humihingi po kami ng like sa inyo mga kababayan para na rin sa pagpapatuloy ng katatagan ng ating channel. Maraming salamat pong muli dahil sa inyong pagtutok sa amin at magandang araw po sa inyong lahat.